Magandang oras mga kababayan, mga kagulinboy. Ang ating bigyan ng reaksyon ay itong very historic and heroic and miraculous retrieval or rescue ng US pilot ng eroplanong F-15 Fighting Eagle na 48 hours na nawawala sa kabundukan ng nasakop mismo sa loob ng teritoryo ng Iran. Kaya lahat ay umakyat doon, pati mga milisya ng IRGC dahil sa napakalaking bounty sa ulo nito. Merong 3 million pesos na bounty sa ulo nitong piloto kung sino man ang makapagdala nito sa headquarters ng IRGC. Ang pinadala para sa pag-rescue sa naiwan na kanilang piloto. Ang ginamit na mga team ay napakagaling daw at ang dala ng mga armas ay state of the art, matitinding klaseng armas. Kaya matagumpay na na-rescue nila yung pangalawang nawawalang piloto. 48 hours na nasa kabundukan nagtatago ang pilotong ito, nag-iisa, at ang tanging armas ay isang pistol lamang. Ito pala ay isang colonel ng aviation ng United States Air Force, USAF. At ang minamaniho niya na eroplano ay yung F-15 Eagle, Fighting Eagle. Isa sa magaling ito. Ang kwento pala nito, ating pag-usapan ngayon, ay yung tumira pala sa kanya ay ano lang, yung hindi state of the art na armas ang itinira, parang malaking caliber na rifle lamang. Kaya nasira. Kasi lumipad daw ito ng mababa sa kabundukan. Akala ng piloto na walang mga sundalo ng IRGC doon. Meron palang nakadeploy doon. At hindi nakita ng piloto. Kaya ayun, nasira ang eroplano. Hindi naman talaga totally sumabog. Nasira at bumagsak. Automatic na na-rescue yung isa nung oras lang na yun, pero yung isa ay nawala kasi medyo malayo yung pag-eject niya. Doon siya nakalanding sa may mataas na bundok, kaya nagkahiwalay ang dalawang piloto. Ngayon, kasi to, kapag hindi na-rescue ito, ay pwedeng matabla ang pangyayari diyan sa Hormuz. Di ba pwedeng gawing hostage ito ng IRGC? Kaya nung pagbagsak pa lamang ng na eroplano ay automatic kaagad ang IRGC Army ay pumunta sa bundok na yun kasi malayo to sa Tiran. So lahat, mayroong manhunt at ang broadcast network ng IRGC ay nagbigay din ng reward na $60,000 equivalent to almost 3 million sa peso. 3 million pesos, malaki na yan sa pag nandun ka sa Iran na pabuya. Kaya napakaraming tao ang pumunta doon para lamang hulihin itong kasi napakalaki ng bounty. Para sa kanila, ang 3 million na yun ay napakalaki na ng halaga na yan. Imagine, $1 is 14 million real ngayon kasi bumagsak ang pera ng Iran. So ito ang mga video na ating pinagtagpi-tagpi. Maraming sources ito. Ito ay from Times India, isang Indian channel. So ito atin isa-isahin to. So ito yung pagbagsak kaagad Pumunta kaagad yung mga pro IRGC na mga milisya, may daladalang mga armas at pinaghanap yung nawawalang isa pang piloto. So mismo si Trump na ngayon ang nag-confirm, kahapon hindi pa ito kumpirmado So kagabi lang na-confirm na nakuha na yung pangalawang piloto na bumagsak. Ito pala ang kwento noon, mga kababayan. Napaka-heroic talaga ng ng rescue. Ang kwento pala nitong piloto, ito pala ay sanay na sila sa ganitong emergency. Kapag mangyayari ito, alam nila kung saan sila pupunta. Kaya ang ginawa ng colonel na to,
lieutenant colonel yata ng United States Air Force, ay pumunta siya sa tuktok ng bundok. Akala ko kinukupkup ito ng isa sa mga tribal leader sa bundok. Hindi pala, nag-iisa talaga siya. Malamig ang gabi at hinahunting siya ng mga IRGC militia at IRGC army. Kaya napakagaling magtago nito. Alam niya ang mga strategy. Ngayon, sa tuktok talaga siya pumunta para madali siyang ma-rescue. Okay, so napakagaling ng rescue nito. Dahil nga hindi lang isang team, hindi lang Marines ang pumunta diyan, napakaraming team na pinadala ni Donald Trump. Sinigurado ni Donald Trump na hindi talaga masisira kasi ang pangalan ni Trump kapag halimbawa itong piloto na to ay makuha ng IRGC o mamatay diyan sa bundok, masisira ang pangalan ni Trump diyan. Kaya ang ginawa ni Trump, sinigurado niya, pinadala ang lahat ng the best team na meron sa United States. Pinadala sa bundok. Maraming eroplano, dozens of jet fighters ang nandun sa umikot-ikot sa bundok para hindi makalapit ang IRGC Army. Kaya kahit isang US Army ay wala talagang namatay, walang tinamaan. Yung mga sinabi na mayroong bumagsak na mga helicopters ng Amerika dahil sa rescue, hindi yun totoo. Kung merong bumagsak, merong namatay, merong casualty, di ba? Klaro naman yun. Pag bumagsak ang helicopter, sasabog talaga yan at magkapilay-pilay yung mga pasahero. Wala eh. Kaya ito'y very historical na rescue. Ito'y gagawan sigurado ng Hollywood movies dahil walang na disgrasya sa team ng US. At imagine niyo na sa loob ng teritoryo ng IRGC ay hindi nila matagpuan yung piloto, nasa teritoryo na nila eh. Kung totoo yung claim nila na sila yung tumira, bakit hindi nila alam kung saan bumagsak? Di ba, mag-parachute pa yun pag-eject, makikita mo yung parachute na kulay puti. So alam mo yung kung saang bundok lumapag yung piloto. Ang totoo, ang tumira pala niyan ay isang tribal lang doon sa bundok. At hindi IRGC na galing sa syudad. Kaya siguro matagal ang communication, hindi na ituro kung saan bumagsak yung piloto. Kaya hindi matagpuan. Kaya ito ang confirmation ni Trump na nagsasabi na ligtas na nga at ito ay isa sa mga very daring rescue in the history of the US or history of the world pagdating sa pag-rescue ng naiiwan na combatant mismo sa loob ng teritoryo ng kalaban to. Hindi lang basta-basta na rescue sa bundok, kundi doon sa loob. Alam naman natin ng IRGC kapag natagpuan yun, pugot siguro yun, sigurado ang ulo. O baka mangyayari parang sa Somalia, yung Black Hawk na pinaggutay-gutay nila ang katawan ng piloto ng helicopter sa Somalia noon. Okay, atin panoorin muna itong video. Fellow Americans, over the past several hours, the United States military pulled off one of the most daring search and rescue operations in U.S. history for one of our incredible crew member officers, who also happens to be a highly respected colonel, and who I am thrilled to let you know is now safe and sound. This brave warrior was behind enemy lines in the treacherous mountains of Iran, being hunted down by our enemies, who were getting closer and closer by the hour, but was never truly alone because his commander-in-chief, Secretary of War, Chairman of the Joint Chiefs of Staff, and fellow warfighters were monitoring his location 24 hours a day. Meron silang tracking device. Natatrack nila kung saan yung kernel sa bundok. At kudos kay Pete Hegseth, hindi niya pinabayaan. Si Pete Hegseth ay isang sundalo kasi yan. Dating sundalo sa Afghanistan War ng Amerika. Si Pete Hegseth ay isa ring opisyal. Kaya alam ni Pete Hegseth gaano kahirap
ang kalagayan ng isang ganito na nagtatago sa loob ng teritoryo ng kalaban. Kaya ang ginamit nila dito ay ultimate team na napakagaling na mga sundalo, napaka-powerful ng dala na armas. Mismo si Trump ang nagsabi niyan. Kaya kahit isang sundalong Amerikano ay walang nalagas. Ang kanilang kalaban ay napakarami. Grabe daw ang bakbakan doon sa bundok. Kasi nakapalibot na yung ARGC. Kasi importante talaga yun na piloto na makuha nila para gawin nilang barter, gawin nilang bargaining chip or barter, ibabarter nila sa Hormuz yun o ibabarter nila sa buong gira ng Iran. Diba? Alangan naman na pabayaan ni Trump yun. Kapag nahuli yun ng IRGC, makipag-barter talaga si Trump o makipag-bargain. Bargaining chip ang tawag diyan sa nahuling piloto. Kung nakuha yun ay napakalaki sana ng talo sana ang Amerika. Kung nakuha ng IRGC. Ngayon, napakaswerte dahil nga ay na-rescue.
Alright, sa atin mo na panoorin ang video, mga katiats. Alright, sa atin mo na balikan ang video. And diligently planning for his rescue. At my direction, the U.S. military sent dozens of aircraft. And diligently planning for his rescue. At my direction, the U.S. military sent dozens of aircraft armed with the most lethal weapons in the world to retrieve him. He sustained injuries, but he will be just fine. This miraculous search and rescue operation comes in addition to a successful rescue of another brave pilot. Yesterday, which we did not confirm because we did not want to jeopardize our second rescue operation. This is the first time in military memory that 2 U.S. pilots have been rescued separately. Kakaibang operation dahil dalawang piloto sa loob mismo ng teritoryo ng Iran na successful na na-retrieve, na-rescue. Kaya tamimi ang Iran, di ba? Nakakahiya yan eh. Anong ginagawa ng mga sundalo nila? Di ba? Nagipagbakbakan nga. Pulpul naman, di ba? Dito natin makikita na ang mga armas nila o kanilang kakayahan, teknolohiya o training ay malayong-malayo sa US Army. Siyempre ang pinadala doon ay best of the best ng Amerika. Kaya parang naglalaro na basketball, di ba? Na PBA versus NBA ng Amerika. Hindi talaga mananalo ang PBA sa NBA kailanman. Katotohanan yan, mga kababayan. Kaya miraculous, sabi ni Trump. Nangyari kasi ng Easter Sunday, di ba? Yung pagbagsak. Rescue kaagad yung isa, pero yung pangalawa doon. Akala ko nga ay na-hostage na yan eh. Akala ko nasa bundok at itinali na ng mga tribal Iranian doon. Hindi pala, nag-iisa lang talaga siya. At siyempre, bitirano yata yan eh. Sa gera, kaya alam niya kung saan siya pwesto yung bumagsak na piloto. Medyo mataas din ang ranggo eh. Dinig ko Lieutenant Colonel ang ranggo niya. Okay. Balik tayo sa balita. Deep in enemy territory. We will never leave an American warfighter behind. Deep in enemy territory. We will never leave an American warfighter behind. The fact that we were able to pull off both of these operations without a single American killed or even wounded just proves once again that we have achieved overwhelming air dominance and superiority over the Iranian Nandiyan na skies. sa kanilang bakuran, nandiyan na sa kanilang teritoryo, nakakordo na, tapos hindi pa nila mahuli-huli. Dahil sa sobrang galing ng US Army. Ngayon, kanina lamang nagpahayag na naman ang spokesperson ng IRGC, yung Balbasarado na parang mongoloid. Nagpahayag na na marami daw ang nalagas na buhay sa US Army, meron daw mga chopper na bumagsak, nagsabugan. Ang katotohanan yan, yung mga nagkalat na sabog-sabog doon, yun ay self-destruct ng labi ng yung nag-crash na jet fighter ng Amerika ay pinasabog talaga yun ng piloto mismo. Merong self-destruction switch sila eh. Kasi napaka-importante ng mga jet fighter na yan, mga state of the art. Kapag nakuha yan ng Iran, siyempre ibibigay yan sa China. At pag-aralan niya ng China kung paano kopyahin yung engineering design nitong mga jet fighters ng Amerika. Ang China, ang forma lang ang magaling ng mga jet fighters nila eh. Pero ang laman noon, ang avionics, ang laman ng kanilang eroplano ay hindi kasing galing ng Amerika. Kaya ito yung pilit na nag-i-spy ang mga Chinese sa Amerika, bata pa lamang, doon na pinanganak ay spy pa rin ng China. Halimbawa, yung isang sanggol ay nagiging piloto ng China. Yun pala ay Chinese. Dahil mayroong ngayong surrogacy, yung surrogate mother na in-check, na buntis, tapos dalhin sa Amerika yung anak na Chinese, doon lalaki, at magiging spy yung paglaki. Yun ang problema ng US ngayon eh. Kung paano paghahanapin yung mga spy na doon na isinilang o lumaki sa Amerika. Kaya pinasabog yung mga jet fighters na babagsak sa teritoryo ng kalaban. Merong self-destruction switch
Kaya yung mga nagkalat na debris na makita natin dito, ang nagpasabog niya na yung piloto mismo. Okay, so ito, patuloy tayo. This is a moment that all Americans, Republican, Democrat, and everyone else should be proud of. This is a moment that all Americans, Republican, Democrat, and everyone else should be proud of and united around. Tama. We truly have the best, most professional, and lethal military in the history of the God world. bless America. God bless America, God bless our troops, and happy Easter to all. Coming in, this is as per reports, a U.S. government official has told Al Jazeera. All right, there's a big development coming in. This is as per reports. A U.S. government official has told Al Jazeera that the second crew member from the downed Okay, so F-15E ito has been heavy recovered firefight talaga ang after nangyari, a heavy mga firefight. The kababayan. official, however, has said that the rescue operation Said that the missing crew member successfully exfiltrate them out from the Al Jazeera that has said that the missing crew member successfully exfiltrate them out to the then offering up to 10 billion toman, roughly is still to happen, and of Okay, course so it's ito ongoing, yung and we'll have video to wait and kahapon see ng since, pinaghahanap after we ng get mga a milisya confirmation. ng mga sibilyan na may mga armas na mga pro-IRGC. Pinaghanap nila yung yung nawawalang piloto ng Amerika. So ito yun, Ito yung footage, ayan, ang labo-labo. Siguro yan na cellphone yung hindi pa yung mga cellphone na kagaya ng hawak nyo, di ba? Ang labo Ayan, so kanya-kanyang hanap kasi $60,000, halos 3 million pesos yan. Malaki na yan para sa Iran kasi bumaba ang value ng kanilang pera ngayon. So itong nakikita nyo, ito yung mga rescue helicopters ng Amerika, yung lumilipad. Ayun, so meron tayong dito, idudugtong na video. Ito yung Alright, so safe and sound na mga kababayan. Safe and sound na ngayon ang piloto. At siyempre, hindi sinabi kung anong pangalan na yan, classified. At sa awa ng Diyos, ay minor injuries lang yung kanyang natamo ng pagbagsak niya. At hindi yung tama ng barila, yung pagbagsak niya, medyo badly yung pagbagsak ng piloto na to. Kaya meron siyang maraming pasa at baka may bali pa. Pero sa hanay ng mga special troops or elite troops ng Amerika ay walang nalagas kahit isa. Kaya super tagumpay talaga ito. Dito makikita ng Amerika, amigdat ng buong mundo, ng China, ng Russia, ng Iran, kung ano man na klaseng nationality, makikita nila gaano kagaling talaga ang Amerika sa totoong bakbakan. Kasi mga veterans to Kaya meron tayong susunod na video dito. Ito naman yung pag-claim ng IRGC na marami daw ang bumagsak na chopper, na aeroplano, marami ang namatay na sundalo ng Amerika sa pag-retrieve. Gawa-gawa na lang nila yan. Grabe naman, sobrang liar ng mga tao na to. Gawa-gawa lang nila yan. Kung bumagsak yung mga chopper, ibig sabihin, pagbagsak sa lupa, bali-bali yung mga sundalo at hindi na yung mga katakbo. Kung totoong natamaan at bumagsak dalawang chopper daw, bumagsak dalawang helicopter at isang eroplano. Napakasinungaling. Na-retrieve nga ng successfully retrieve yung tao, yung piloto. Tapos mag-react pa rin ang Iran, ang IRGC, na hindi daw successful yung retrieval. Paano naging hindi successful? Nakuha na nga
at wala ni isang sundalo ng US ang namatay. So ibig sabihin, very successful nga. Tapos magpalabas pa ng salita itong spokesperson ng IRGC na ano daw, bumagsak yung dalawang helicopter, tinamaan nila, may mga nalagas na buhay. Napakasinungaling mga kababayan. Anong masasabi niyo dito sa napakagandang rescue operation ng Amerika? 1 in a million eh. Kasi dalawang ni-rescue sa loob mismo. Ito kasi ang mahirap, loob ng teritoryo yan eh. Parang Delta Force lang ni Chuck Norris, no? Na pinasok nila ang Vietnam at ni-rescue yung mga prisoner of war. Okay, pag-comment sa ating comment section mga kababayan. Maraming salamat sa mga patuloy na nagsubaybay. Malaking tulong, at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat. It's love and peace.